Anyway, mga bossing, puntahan ko lang ito. Nasaan ba yun? Mabilisan. Yung sa impeachment, no? Yung sa TRO. Nako, mukhang wala pa din yata. Mukhang matutuloy-tuloy po yung impeachment, mga boss. Hear your take on Vice President Sara Duterte and her team, this time seeking Supreme Court intervention to halt the impeachment proceedings. Ano po ang... Talaga namang magtataka ang bayang Pilipinas kay Vice Presidente nung panahon no, na inarchive yung unang impeachment. Ang sinasabi niya ang sinasabi lagi ng Vice Presidente eto na nga po, ready na kaming magpaliwanag, ready na, gusto na namin makita yung mga tawag doon, ebidensya, etc. Kasi malakas ang loob na sabihin na ganun kasi nai-archive na ni Chis Escudero. No, nai-archive na sa pangunguna ni Chis Escudero sa Senado. Ngayon tapos ito mismo ang Vice Presidente na ang sa Supreme Court. Ano daw ang dahilan? Mahina daw po ang ebidensya. Siya na yung nag-judge, siya na yung humatol. Akala ko totoo yung bloodbath na sinasabi nila. No, akala ko totoo yung babaha ng dugo dito sa impeachment na ito. Pero wala naman ho yatang ganung mangyayari. Ang nakikita ho natin, mga kababayan, parang naduduwag, natatakot sila na ipaliwanag mismo yung mga issue nila doon sa mga impeachment na yan. Isa-isahin ko. Confidential funds, bribery sa DepEd, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, at yung sinasabi ni Madriaga na pondo na ginamit sa panahon ng kampanya ni Vice Presidente galing sa mga Lord ng mga ipinagbabawal na gamot at sa Pogo. Tapos ngayon, ito, Supreme Court. Hinto. tingin nyo dito? Well, without the TRO, tuloy-tuloy lang po tayo dito. Right. This is another dilatory tactics on the part of the Vice President. But if I remember it correctly, Kung ako ho, DDS, mga kababayan, hindi ako mapaproud dito sa mga taktika ng Vice Presidente. Hindi ho, no? Masarap ang pakiramdam na kapag kayong tao ipinagtatanggol mo, talagang mahihinto yung mga issue sa kanya kasi naipaglaban at naidepensa niya ng maayos yung sarili niya. No, hindi yung ganito. Hindi yung ganito na, impeachment, harapin namin yan. Tapos, the other side ng istorya, kung ano-anong mga teknikalidad na binubutas nila. Di ba? Kung talagang haharap at sasagutin kung ano yung mga issue doon sa impeachment na iyon. Wala ho eh. Yung mga DDS, mga kababayan, kaya pag pumupunta dito sa atin, sa channel natin, walang mga maisagot. Mahina ang mga kukote. Hindi maipagtanggol ang Vice Presidente. Kasi nga po, ultimo po yung mga idol nila, wala pong maisagot. Yun po yun. last year they were very they were saying na gusto rin nila ng hearing. In fact, the Vice President was asking for bloodbath. So, di ba? Totoo ho yun. now that we are giving them the opportunity to answer all the allegations against them, ngayon tatakbo naman sila sa Supreme Court. So, confused din ako eh. Ay, gusto ko klaruhin po, Kong, no? Because... tayo confused. No? Pero yung mga DDS, hindi. hindi ho nila naiintindihan yung sitwasyon na gano'n no? Yung kaya sila walang mga maisagot kasi wala din maisagot yung mga iniidolo ho nila. just like we want to understand, ano po mismo ang kine-question this time ni VP Sara? Is it the committee saying na sinasabi niya na parang nagiging trial court na daw kayo? Wait. Bago sumagot, itong si Congressman Chua. Di ba nga pabor ito sa Vice Presidente? No? Sa Congress, pagka sa simula pa lang nagkakatanungan na. Ngayon, mabubulat-lat nila, malalaman nila kung ano yung mga posible na mga mangyayari at maitatanong kapag ka nandoon na po sa impeachment court o yung Senado.
Parang pwede nilang ano to, maging training ground ho nila to, mga kababayan. 'Di ba? Pangalawa, pabor sa kanila ito dahil kapag ka narinig ng mga Pilipino na maganda yung depensa nila at sila ang dapat paniwalaan, baka tayo po mas bumoto pa kay Sara Duterte. Kaso ang nangyayari po, hanggang ngayon wala tayo naririnig na mga dahilan o depensa nila. Kaya po eto tayo mga kababayan, patuloy na nagtatanong at gustong matuloy eto pong mga hearing na mga ganito. 'Di ba? Puro due process na lahat po. Buti nga po sila nabibigyan ng due process. Paano naman po yung mga dati na nabiktima di umano ng tukhang? Walang due process 'yun. Lahat kinu-question nila but alam mo, sa totoo lang, we are just following the procedure. We are, in fact, itong procedure, no, itong rules that we are following right now, adopted lamang to ng 20th Congress. So, from 19th Congress pa to na sinusunod. So, wala naman kaming nilalabag dito sa procedure. Correct. Pero, di kalaunan ang tatakbuhan din ng mga yan. Babanat pa din ho sa teknikalidad. Alright, Kong, of course, the Supreme Court, instead of releasing a TRO, has asked the Committee on Justice to reply or comment on the complaint of the Vice President. Is it too early to tell na sa tingin niyo po ba by doing that, by releasing that ruling ng SC, ay wala po silang nakikitang matinding ebidensya dito sa complaint ng Vice President, or is it too early to tell? Too early to tell. Pero sa akin, wala naman ako nakikita talagang grounds para mag-TRO ang Supreme Court. As a matter of procedure, siguro, they would ask us to answer. Pero hanggang dun lang yon, dahil ako, nakikita ko, wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa ng Committee on Justice. Siguro nahihiya na din, nakampihan si Sara Duterte. Kasi masyado ng halatang halata ng mamamayang Pilipino. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung mga nahihiya, nakampihan si Sara Duterte. Pero alam nyo na ho yun, mga kababayan. Anyway, ulitin ko po yung schedule natin, mga bossing. No? Bukas ng umaga, alas 8 o alas 8:30, umpisa na po ang live stream natin. At araw-araw na po yun, mga kababayan. Sa gabi naman po, between 8 o'clock hanggang alas 9 ng gabi, yan po ang umpisa natin. Araw-araw na din po yun, pati linggo ho, mga boss J. Pamoser. Kasi wala na pong ginagawa si Mark Ramos at pwede na po tayo ulit makapokus sa vlog. Halos 2 buwan din tayong medyo pagewang-gewang yung mga schedule natin dahil po doon sa mga ginagawa, no? Dahil po doon sa mga bakasyon, etc. at doon sa malalaking mga project. Muli po, magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating